Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa mang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay ang comeback fight ni Luis Nery kontra sa Japanese fighter na si Konosuke Kameda. Fight is scheduled February 22, 2025, nagaganapin sa Tijuana, Baja California, Mexico. So mga idol, sa bakbakan na ito tayo po ay maghahayag ng sarili nating fight, prediction, comparison at analysis na kung saan doon pa po lamang sa ating gagawing comparison, detalyado na inyong malalaman kung saan niya ba naglimado, saan naging dihado, ito magkabilang panig. At inanyan ko rin po kayo na panoorin ang among video. At nang sa ganun, makakuha kayo ng mga basihan, idea sa inyong pipiliin na sa tingin po ninyo ay may malaking chance sa pagkapanalo dito po sa naturang suntukan. Bago naman natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago po lang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana supportan po sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta, sumabaybay dito sa ating munting channel, taos puso po ako nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala po andong sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, hindi na natin ito patagalin pat simulan na natin. Unahin natin na sa panig ditong si Konosuke Kameda. Alamin muna natin ang background dito mga idol. Kasi yan po ang ating gamiting referensya doon sa ating gagawing comparison. So, Konosuke Kameda, bilang isang professional boxer, may impresibong kartada naman ito. 15 wins, with 9 wins coming by way of knockout, may 3 talo at may 2 tabla. Sa kanyang 3 pagkatalo, isang beses na katikim, ito ng technical knockout or knockout. May edad 26 anyos, bata. Height 5 foot and 9.5 inches, weight 70 inches, orthodox ang stance, knockout ratio 60%. So, power puncher. Last fight, December 21, 2024, nakasagupa si Angelo Beltran na ating kababayan. Panalo si Konosuke Kameda sa laban kontra Beltran by first round knockout. Aba, matindi. Karanasan o eksperyensya nito si Konosuke Kameda. Mga idol, mangangalan po tayo ng ilan na mga dating nakatunggali nitong si Konosuke Kameda. Bagamat, hindi ito gaanong kilala yung kanya mga nakatunggali. Pero mga veterano ikumpara sa kanya. So, ibig sabihin, may tendency na kapag bibigay ito sa kanya ng magandang karanasan. Siyempre, sa laban niya, kontra kay Sorian, kay Kanha, na may 52 wins with 28 wins coming by way of knockout, may 8 talo lamang. So, hindi po basta-basta yan. Veterano ang tawag doon. Mogicha Nakagawa, 28 and 10. 28 wins with 10 losses. Na kung saan mga idol, masasabi ko na kapag bibigay ito sa kanya ng magandang karanasan, kasi nga, mas veterano ikumpara sa kanya. So sa skills naman ni Konosuke Kameda, para sa akin po, boxer puncher. Pressure for the style, defensive style, counter punching style, brawler style. May nakita kong laban nito na matibay. Talagang palitan sila ng mga malalakas sa patama. At may laban din itong si Konosuke Kameda na nakikita ko na pinapanatili niya ang kanyang distansya. Kaya nga, nasabi ko, boxer puncher ito. Pressure for the style, defensive style, counter punching style, brawler style. Taglay nito ang liksi, hand speed, power, timing, accuracy. Pagdating po sa depensa, average. Ibig sabihin, may mga openings, lalo na sa mid-range o close range na suntukan. Pagdating po sa durability o tibay ng boxing, yung ito, masasabi kong ito po ay may tibay. Pagdating sa determinasyon at kahit sa physical. Pero lamang, kung isa lang siya kay Nery, dito talaga masusubok ang kanyang tibay mga idol. Kung kaya ba niya sumalo ng mga suntok mula po sa power puncher or knockout artist na katulad ni Luis Nery. Dahil for the first time siyang mapapalaban sa katulad ni Nery na kung saan itong si Nery ay nasa world class po na boxingero. So yan sa panig naman ni Luis Nery. Bilang isang professional boxer, may impresibong kartada naman ito. 35 wins with 27 wins coming by way of knockout, may 2 talo, ngunit wala pa na italang tabla. Sa kanyang 2 pagkatalo, 2 beses ang katikim po na technical knockout. May edad na 30 anyos, height 5 foot and 5 inches, reach 65.5 inches, southpaw and stance. Knockout ratio 77.14%. Last fight May 6, 2024, nakasagupa si Naoya Inoue. Na kung saan mga idol talo itong si Luis Nery by 6 round technical knockout. Na kung saan for the first time din natikman ni Inoue ang pagka-knockdown sa suntok ni Nery. So mga idol, si Nery po sa history ni Inoue siya ang unang nagpabagsak. Although ni-knockout siya ni Inoue, pero siya naman ang nagpabagsak kay Inoue sa kaunang pagkakataon. Kasi gabi na talaga matalo si Nery doon kay Inoue. Alam naman natin ang Inoue. So, di ba? So, sa eksperyensya o karanasan ni Luis Nery, dati na naging 2 Division World Champion. Nag-World Champion sa Bantam at Super Bantamweight Division. Oo. So, ngayon, sino-sino mga nakatunggali ni Nery? Magngalanan tayo ng 2 o 3. Siyempre, Brandon Figueroa. 2021, dyan natalo si Nery sa kunang pagkakataon. By Badisiat, si 6 na round. Siyempre, Naoya Inoue.
Oh, dyan din siya natalo. Si Luis Neri, mga idol, dito natatalo yan sa Super Bantamweight Division. Dito siya nadalawahan ng talo sa Super Bantamweight Division. At hindi po basta-basta ang mga tumalo sa kanya. Si Brandon Figueroa ay dating world champion po yan. Si Naoya Inoue, kasalukuyang undisputed, 2 division. Oh, at 4 division world champion, 2-time undisputed world champion in different division. Yan po ang tumalo kay Neri. So, hindi basta-basta. Sa skills naman ni Luis Neri, mga idol, boxer puncher din. Pressure party style, defensive style, brawler style, counter punching style. Taglay ni Neri ang power, super hand speed din. Timing, accuracy. Pagdating sa depensa, average. May mga opinion si Neri. Pagdating sa durability, exposed na si Neri, na kung saan may kahinaan sa budiga at katawan. So ngayon, dadako na tayo sa ating gagawing comparison. Ang maglalaban po ay hindi pareho ang division. Si Kinosuke Kamida ay lumalaban sa featherweight division. Samantala itong si Luis Neri ay lumalaban sa Super Bantamweight division. Bagamat magkasunod po ang division na yan. Galing Super Bantamweight division, pag tumaas ka, featherweight. Pag galing ka sa featherweight, bumaba ka, Super Bantamweight ang kinalabasan. So, isang division lang naman ang pagitan sa dalawang ito. So ngayon mga idol, itong si Kinosuke Kamida, rank 16 sa featherweight division, out of 1,778 ka mga boxing rubong mundo na lumalaban sa featherweight division ayon po sa BoxRec. Samantala itong si Luis Neri ay lumalaban sa Super Bantamweight division, rank 8 out of 1,380 ka mga boxing lumalaban dito po sa Super Bantamweight division. Ngayon, sa ranking tayo, dahil pala isipan ito kung saan sila magpangabot. At importante po yan para sa atin. Si Kinosuke Kamida, ayon po sa boxing scene, rank 15 sa WBC at WBA at WBO. So nasa laylayan siya sa ranking, at least pasok siya sa world ranking 1 to 15 doon sa boxing scene. Si Luis Neri naman sa Super Bantamweight division, rank 3 sa WBC at WBA, rank 6 sa WBO. So pala isipan mga idol. Baka itong si Neri ay umakyat sa featherweight division, so disadvantage para kay Neri yan. Galing siya sa pagka-knockout loss, tapos naakyat siya ng timbang. Ang katanungan naman natin dito, madala ba niya ang kanyang lakas, ang kanyang liksi, ang kanyang tibay? Na-knockout na nga siya sa Super Bantamweight division. So disadvantage. Ngayon, kung itong si Kinosuke Kamida naman ang bababa ng timbang. So, marami nagsasabi na pag featherweight ka, bababa ka sa Super Bantamweight division, malakas ka kaysa natural na Super Bantamweight. Okay, agree ako. Pwedeng mangyari nga yan. Pero katanungan ko dyan, 122, 126, magbaba ka ng timbang, so 4 libras ang bawasin sa'yo. Ang tanong ko dyan, hindi ka kaya matuyo, hindi ka kaya ma-dehydrate, hindi ka kaya mapiga. Ngayon, malakas ka nga sa early rounds. Ngayon, pagdating sa later rounds, kaya mo kayo makipagsabayan hanggang 10 rounds sa ganitong sitwasyon? Di ba, maraming nagsasabi na si De La Hoya, nung tinalo ni Pacquiao, ay napiga. Galing sa super welterweight division si De La Hoya, bumaba kay Pacquiao sa welterweight division. Si Pacquiao naman galing lightweight dumiretso sa welterweight division. Excuses kung tutusin. Pero may tendency. Yun nga, ang sabi ko, pag napiga ito, yung stamina ang posibleng madadali dito. So, kailangan niyang early rounds pa lang, madadali niya ito si Neri. At hindi ganun kadali po yan mga idol. So, disadvantage. Sana kung saan ito. So, ngayon, hindi naman natin alam kung saan sila magpangabot dahil wala naman sa record kung saan sila magpangabot sa featherweight ba o sa super bantamweight. So, 50-50 tayo dyan. Ngayon, dadako naman tayo sa physical appearance ng dalawang maglalaban. 30 anyos si Neri, 26 anyos itong Japanese fighter. So, pareho na sa prime. Height, mas matangkad po ng 4.5 inches itong Japanese fighter. Mas lamang sa reach ang Japanese fighter ng 5 inches. Napakalayo po ng height reach advantage. Sa power, 77.14% knockout ratio ni Neri. Samantala itong Japanese fighter may knockout ratio ng 60%. Lamang sa power si Neri.
Pero hindi natin pwede ipagkaila na mataas din po ang knockout ratio ng Japanese fighter na kung saan masasabi natin ito po ay isang power puncher. So, height, reach, power. May panlaban ang Japanese fighter. Ngayon, dadako naman tayo sa activity. Galing sa pagkatalo si Neri. Mga idol, disadvantage po yan. Kasi posibleng, maaaring nakarecover na si Neri sa pinsala doon sa kanyang huling laban kontra Inoue. Pero wala kaya itong inindang phobia na kung saan pagka tinamaan ng malakas sa mukha upang hindi kaya magbabago ang kanyang performance o galawan? Sanhin na maapektuhan ang kanyang galaw sa laban na ito ngayon? So yan, mga idol, hindi lahat ng boksingero nakarecover sa ganung sitwasyon. Ang iba, nasunod-sunuran ng talo hanggang sa bumulusok ang karera sa boxing at nauwi po sa pagre-retiro. Yun ang kinaharap ngayon nitong si Nere. Expose na siya. Pwede man-knockout mataman sa budiga, pwede rin man-knockout mataman sa panga. Pero lalo na ito ay presko pa, bago pang pangyayari ito para sa kanya. Buhay pa ito sa kanyang utak o isipan, mga idol, yung matamaan siya ng malalaking suntok ni Inoue. Kaya humaharap sa critical situation itong si Neri sa ngayon, mga idol. So ngayon, sa experience niya. Okay, dito sa experience niya. 2 Division World Champion noon si Luis Neri. Samantala itong si Konosuke Kameda hindi pa man ito napapalaban sa isang world title bout. Sa mga regional, oo, mayroon. So lamang po sa experience sa Neri. So, gaano ba kahalaga ang experience? Kung ikaw po ay eksperyensyado, siyempre, sa mamahihirap pabibigat na laban, dahil eksperyensyado ka, may karunungan ka na o kaalaman ka kung paano mo i-handle yan. Either magtatakbo-takbo ka, either kung anong gagawin mo para lamang na mapakapagbibigay ka ng magandang laban. Ganun po, malaking bagay po ang eksperyensya. Itong kakulangan sa eksperyensya ni Konosuke Kameda, lalabas lamang yan, mga idol, kung nasa mahirap na sitwasyon siya o mahirap na laban. Kung paano niya i-handle ang mahirap na laban. So yan po ang kaibahan sa eksperyensyado at kulang sa eksperyensya. Sa skills, ngayon, sa skills naman tayo, parehong boxer puncher dalawang maglalaban. Lamang sa liksi ang Japanese fighter, lamang sa height, reach, combination po yan. Boxer puncher, lamang sa height, reach, may laban sa power. Si Neri naman, lamang sa eksperyensya, taglay ang power, siyempre ang pagka-boxer puncher. Parehong importante po yan. Ngayon, eksperyensya, power kay Neri, height, reach, power naman, pangkontra ni Kameda kay Neri. Sa madaling salita, ang kailangan ni Neri makaabot, makapasok sa range nitong si Kameda para makapagpatama. Si Kameda naman, kailangan mapamanatili ang distansya dahil yun ang kanyang kalamangan na mapatamaan niya sa mga counter, matamaan niya sa long range na suntukan itong si Neri. So 50-50 dyan. Either mangibabaw si Neri yung pag-pressure niya kay Kameda or malaro ni Kameda si Neri, which is mapanatili ni Kameda distansya gamit ang footwork. So hindi madaling laban ito para kay Neri, maging kay Kameda, mga idol, lalo na kung makadikit si Neri. So ngayon, sino llamado? So sinasabi ko na sa inyo kanina, ang mga advantages at disadvantages ng maglalaban. Llamado si Neri dito, 55-45 lamang ang maibibigay ko. Hindi po pwedeng 60-40 para kay Neri. 55-45 lang. Dahil sa tingin ko, may laban po talaga itong Japanese fighter. May laban po talaga to. Lalo na kung mapanatili niya ang kanyang distansya. So, prediction ko po dyan, mga idol. So, dadako na tayo sa prediction. Prediction nyo po dyan, Neri by unanimous decision or split decision. Kasi posibleng di magawa ni Neri na may knockout itong Japanese fighter dahil po sa sobrang tangkad. Baka hindi niya abutan. So, ibig sabihin, matamaan man niya, hindi na yung kalakasan ng kanyang suntok. At syempre, dinayo siya dito. So, magkaroon lang ng close fight ticket sa scorecard, malaking chance na doon yan kay Neri Award. Maliban na lamang kung milya-milya distansya, mga idol, nakakahiya naman yon. Controversial yon. Kung sakaling lamang na lamang talaga, round by round, itong Japanese fighter sa puntusan. So, yan po, mga idol. Pangalawa,
Dahil mataas ang knockout ratio nitong si Nere, may posibilidad na makuha din niyang in-knockout itong Japanese fighter once na makapasok sa range itong si Nere. Bodega man yan o sa mukha man yan. So mga anong round kaya posible makuha ni Nere yan? 1 to 8 posible makuha ni Nere. Dahil imposible naman sa haba ang round na yan, hindi makapasok si Nere sa range itong kanyang makatunggali. Oo. Pero malaki kasi ito mga idol. So, yun nga. Kaya nga, prediction ko talaga, pinakauna kong prediction or yung pinaka-prediction talaga natin sa puntusan lang posible manaro si Nere. Pero siyempre, power puncher naman si Nere. So, posible niya may knockout ito. Yun nga, 1 to 8. So, ngayon, power ako ni Nere na mananalo. Gamit ang kanyang experience, power. At siyempre, skills na rin. Ngayon, sa panig naman itong kanyang makalaban na Japanese fighter, mga idol, alam nyo, taglay dito hand speed din power. Samahan pa ng height reach advantage. So dito mga idol, delikado din si Nering ma-knockout dyan. Mga anong round kaya? Baka magsimula sa 5 round hanggang 10 rounds. Posibleng ma-knockout dyan si Nere. Gamit ang height and reach advantage, power, skills, kasamang speed. Dahil yun dapat ang gagawin talaga ng Japanese fighter dahil dayo siya. Kailangan mong in-knockout yan para makapiho ka sa panalo. Dahil once na mawi sa puntusan, close scorecard, delikado ang dadayo dyan. O, delikado. Lalo na hindi siya kilala. Hindi siya kilalang boksingero So ngayon, knockout sa panig ng Japanese fighter, posible may knockout si Nere. At isa pa, yun nga ang problema kay Nere ngayon. Kung wala bang inindamphoobia yan. Kasi, brutal na pagka-technical knockout niya sa mga kami ni Inoue. Okay, nandun na tayo. Wala na ang pinsala. Pero yung pakiramdam ng mga idol, pagka tinamaan siya at malakas din naman itong Japanese fighter, baka magbago ang kanyang galawan. Yun ang delikado doon. Kasi nasa critical situation niya itong si Luis Nere. Na makabangon ba kaya ito o magtuloy-tuloy na ang kanyang pagkatalo at mauwi na lamang sa pagpahinga na o magretiro sa boxing. Critical situation ngayon si Nere talaga. Masasabi ko sa inyo mga idol. Ngayon, so ibig sabihin manalo lamang itong Japanese fighter once na magawa niya may knockout itong si Luis Pantera Nere. Mga idol, this is boxing, anything can happen. At tandaan natin na napakatangkad ng Japanese fighter. Lamang sa height, reach at siyempre may laban sa power at may laban pati sa skills. So mga idol, kung sa puntusan, once na mapanatili ng Japanese fighter ang kanyang distansya, bagamat matrabaho yan para sa kanya dahil siya dayo, pero sa tingin ko kaya din niyang talunin itong si Nere sa pamamagitan po ng puntusan. By unanimous decision, split decision, or majority decision. Posibleng makuha din yan ng Japanese fighter. Kaya nga, ang ibinigay ko lamang 55-45 dahil may laban po talaga ang Japanese fighter dito. Lamang, kailangan niya magtrabaho ng husto excuse me po, at kailangan niya lampasan ang mga odds. Anong odds ba ang kailangan niya lampasan? Una, for the first time yata itong napapalayo sa kanyang bansa. So, pressure. May inasahan yung kanyang mga kababayan na dapat siyang manalo. Pressure po yan para sa isang boksingero. Which is bago sa kanya yan. At kailangan din niya maging matapang sa pagdayo doon. Bakit? Hindi mo bansa yan Hindi mo bansa yan. Iba ang pakiramdam mo sa sarili mong bansa or nasa neutral ground ka. Iba ang pakiramdam nun. Neutral ground ka, panatag ka. Pero ikaw dayo, mahirap yan Kahit ayaw. Dadayo tayo doon. Iba ang pakiramdam natin. Kaya yun ang mga odds na dapat malampasan din ng Japanese fighter. Yung pressure. Pressure ng kanyang mga kababayan at pressure sa dako na kanyang pupuntahan. Kaya dito mga idol, sabi nga nila, mahirap talaga ang dayo. Kaya kabang-abang na laban ito at ang may malaking benefits dito, hindi si Nere. Si Nere, pag nanalo yan, so mapanatili niya na pwede siyang mapapalaban kay kung rematch kay Inoue, kung sino po ang magiging champion ulit sa Super Bantamweight Division, ganon. Pero itong si Konosuke Kameda, once na ito po ay mananalo, maraming oportunidad na papasok dahil makikilala ito.
At pangalawa, kung matalo man sakali itong Japanese fighter, yung experience niya sa pagpunta sa ibang bansa, yung experience niya na mapapalaban sa isang power puncher na katulad ni Nere, makakatulong din po yan sa kanya. Lalo na sa kanya mga susunod pa na maging laban. Dahil hindi na bago para sa kanya, matalo may knockout, hindi na bago sa kanya yan. So, magdadagdag na lang siya ng karanasan. Dagdag karanasan, dagdag din ang karunungan. So, siya ang mag-benefits dito sa laban na ito. Oo. Si Nere, wala na dapat pang patunayan dito kasi nag-world champion na. At ang tumalo naman sa kanya, hindi rin po talaga basta-basta. Kaya, magandang ano to ngayon. Hanggang dito na lamang, hindi na natin pahabain ang ating video. 20 minutes at mga idol. Magre-reklamo na po ang iba. Hanggang dito na lamang ito. Pandong Sports PH. At God bless po sa ating lahat.